Muli, magandang araw mga kasama. Ako pa rin po si Eli Saludar. Sekretary, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon naman, paring Eli, paring Ado. Magandang hapon po, mga mahal nating mga kababayan. Ito po si former Secretary Jing Paras. Dito po tayo sa programa Iparas kay Paras. At ito naman po si Ado Paglinawa ng Maestro. Nagpupo kayo ng isang magandang hapon sa inyong lahat. At syempre pinag-uusapan ho yung pinakahuling event na dinaluhan ni dating Pangulong Duterte. At daming tao nakita ko. Ito, isa sa nakita ko ron si Senator Jing Paras. Ay, Secretary Paras. Sorry. At si Kado. So ano ba nangyari doon, Secretary Jing? At daming tao. Napanood ko na lang yung yung paliwanag na speech ni dating Pangulong Duterte. Well, mga kababayan, tulad ng nasabi na natin dito, tuloy-tuloy yung rally para sa para sa ikangay pagsuporta sa kay Pastor Kibuloy na hinihimok ngayon ng dalawang kongreso, lalo na dito sa Senado na pinapahiya, pero yung mga testigo nagmamaskara. So tuloy-tuloy ang rally, hindi lamang sa mga supporters ni Kibuloy, kundi sa mga ordinary na mga kasama natin na mga Pilipino na nakilahok na rin at nagsusuporta dito sa ikangay aksyon laban sa mga tiwaling mga senador at congressman. So, yun po ang nangyari. At timing naman, nandoon si Pangulong Duterte at nagbigay siya ng talumpati. Ito po, pakinggan natin yung talumpati ni President Duterte. Ito ba dalawang papel? Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito. Bantay kayo dito. It would have a long and lasting miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang ina, Marcos rin. Ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Sabihin man itong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasukin natin yung mga lahat, Princeton, kung ano yung maganda. Okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo. Education, advertisement. Para sa akin, hindi na kailangan. Walang putang ina, kawala-walang kwenta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos. Pareho-pareho yung linya. Except dito, sa isang linya lang, nandyan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse yan ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, putang ina, walang makakapara. Lahat na, everything goes. Ang gusto nilang pakialaman, ito, yung termino ng tatay niya, na binalastog niya,
At itong konstitusyon ngayon ni Martin Romualdez, asawa si Lisa, kasi si Bongbong. Ano ang gusto nila? Pahabaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, nilampastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. 6 years, walang re-election. Kagaya sa akin. Yung konstitusyon na inabot, under which Marcos was elected, ganon rin. One term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung term extension. Noon po. Because yang constitution kung saan na siya nahialal, one term, 6 years. Ngayon, gusto nilang tsa-tsa, People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yun at walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya. Ako, na-elected ako under this constitution. It says that I served 6 years. Then after that, I go out. Umalis ako. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, putang ina, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung trabaho. Huwag kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. Sabi ko sa iyo, hindi tayo magkakilala lahat. Kung unang panahong nagkita tayo dito sa Maynila, magpatayad tayo. Ilocano ka, Batanggenyo ako, Bisaya ako, Waray, Buro. But in 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binatawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol nag-istambay sa Pilipinas ng 400 years. Pumasok ang Amerikano because there was an American-Spanish War. Natalo ang Espanyol, nawala sa kanila ang Mexico, yung mga Marianas Island, pati Philippines, isinurrender nila sa Amerikano. So, ang umupo ulit dito ang Amerikano. So, ilang taon tayo nagdusa, nagpakahirap sa mga banyaga. Ngayon, may isang presidenteng dumaan na matagal na dinispatsa naman sana namin. Pati ito ngayong anak, may tuyo sa ulo talaga ang mga gusto pahabain
Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino, wala mang interest na magpahaba ng termino. Ang Pilipino, ang gusto magpahaba ng utid para papakaligaya kung sino ang gustong paligayahin. Utang ina. Hindi na ako magtatagal kasi marami pong salita. Kaya ilang araw na kayo. Mag-uwi na kayo. Huwag lang kayong magpaluko. Yan ang legal. Nasabi ko. Huwag ninyong pumayag na mangyari yan. Kasi mapalitan nila ngayon, walang siguro kung mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Ang magboto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan hindi presidente, prime minister na, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. No more. Kaya huwag kayong pabayag. Bas pinamatunaw na yung mga kamay ninyo. Sabihin ninyo doon sa kapitbahay ninyo, putang ina ka, pag pumirma ka niyan, papatayin kita. Magpatayan na lang tayo dito lahat. Huwag kayong pumayag sa kabalostugan na yan. Masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Ako gusto ko si Marcos. Ako gusto ko si Ramos. Ito, isang boto ko lang to. Oh. Ito, gusto ko si Villar. Isang boto lang. Pag tinunaw nila yung constitution ngayon at yung sabi nilang bagong constitution, itutunaw na nila, ang lalabas niyan, ang presidente maging prime minister na. At ang mga yung mga congressman ngayon, assemblyman na. Wala ng Senate, wala ng House of Representatives. Purnada na tayo. Kung sakali man, itapod lang ninyo ang oras. Kung sa anong oras kayo mag-umpisa dito, pagka ganon, meron akong ipagbilin sa inyo. Hindi pa naman talaga, at saka ako naging presidente. Awang-awa ako sa military. Mababait yan sila. Awang-awa ako sa mga polis. Yung mga polis, maraming gago dyan. Yung iba, pwede ninyong patayin. Pero sila sa trabaho nila, medyo talagang matino yan sila. I would like to caution you that hindi pa tayo umabot ng critical na mapunta sa Malacanang. Iwasan na naman muna. Pag-usap ko lang sa inyo. Let us make this rally peaceful in the meantime. Total, naman tayo ginagawa. Wala namang nagkikano sa atin ng polis. Wala. Hindi naman tayo iniistorbo. Kaya, mag-demonstration ba tayo? Dito lang muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon may mga national treasures tayo.
Kagaya nung una nangyari kay Marcos, pasok ang Malacanang, marami ang nasira. Hindi man kanila yon sa Malacanang, ating Diyos sa Pilipino. Ano sa Tagalog? Bahandi. Ano bang bahandi? Yung lahat ng sa Malacanang, pero silang ang jackie nila, pati pante. Yang lahat dyan, mga paintings, lahat makita mo, kayamanan ng Pilipino yan. So, huwag mo na doon at kung magpunta to doon, huwag natin sirain. Ang huwag ninyong kalabanin ang pulis pati military. Kung pagdating ako ng paagitna, kasi ayaw ko, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho nila. Mahal ko ang militar. Mahal ko ang mga pulis. Babae mo na. May nakikita kasi ako nung polis, ako nung presidente pa ako na na-assign sa akin, na wala man nung ano ko dito. Pero the one thing that I can contribute really is let us avoid bloody incident. Hindi pa. Dadating yan. Wala. Pagdalang itong si alam mo si Marcos, pasyad na lang yan. Narinig natin ang sinasabi ng ating dating Pangulo. At in spite of his age, yung sinasabi niya, napaka maayos pa rin ang sense, maayos pa rin ang kanyang pag-iisip. Unang-una, tama naman yung sinasabi niya na ang daming Pilipino na nakakaintindi na talagang mayroong gustong magic na gagawin si Marcos tungkol sa pagbabago sa saligang batas. Nung una, sinasabi nila si Speaker Romualdez daw ang may pakulo nitong PI. Sabi ni Zubiri, punta siya kay Marcos at umangal sila dito. Sinabi daw ni Marcos, economic provisions lang. Pero sa mga nakakaintindi, walang ginawa si Marcos. Paring Eli, ikaw paring Alo, may ginawa ba? May pinigilan ba niya yung PI? Hindi. Tuloy-tuloy. Si Salceda, si kunwari, nag-meeting pa. Meeting pa. Tapos nag-imbestiga pa si Amy Marcos. So, tama si President Duterte na talagang si Marcos is really the one behind nitong charter change. And when you're not looking, wala na. Na-shoot na ang bola. And that is exactly what President Duterte is saying, na papahabain yung kanyang termino. Tulad ng tatay na napaka-tindi yung kabulastugan, 20 anyos tayo na under martial law. Pero in spite of the atrocities, in spite of sa daming pinatay, in spite of sa daming ninakaw,
napakabait pa rin ni President Duterte, pare. Ha? In spite sa hatred ng buong sambayanang Pilipino, pumayag pa rin. Sa magandang puso at diwa ni Pangulong Duterte, pinayagan pa rin na mailibing. Ha? Ha? Nabigyan pa rin ng honor at saka sa libingan ng bayani pa. Ang dami nagsasabi na, bakit naging bayani ba yan? Unang-una, yung mga medals niya, puro, yung mga questionable. Oh. Pero, Marcos Jr., napakabait pa rin ni Pangulong Duterte. Binigyan ng lugar ang tatay mo dyan sa libingan ng bayani. Maski alam naman ng buong sambayanan na hindi bayani ang tatay mo. Ngayon, sabi ni Duterte, ulitin mo na naman ang gawa ng tatay mo. Ano masasabi niyo yung dalawa, partner, sa comment ni Pangulong Duterte? Itong term extension has always been controversial to our people kasi ang essence ng demokrasya natin, lalo na rito sa 87 Constitution, sabi nga ni Presidente Duterte, ay one term lamang. At yung precisely ang inobserve ni President Duterte when he is the most popular to date, the most popular president. He could have taken advantage of his position, but he did not. In fact, there were so many attempts from there were clamors, loyalists. Oh. I for one is aware na there were many generals, both from the PNP and from the armed forces, and so many DDS at mga loyalists who wanted to extend the term of President Duterte, yung tinatawag nilang RevGov. Nakakasa na yun. It's just a matter of President Duterte accepting and extending his term without bloodshed. Pero ginawa ba ni Duterte? Ako po, alam ko yan. He refused because he wants to live a life of honesty. Hindi niya tinanggap yung idea na yan kasi mananatili siya na tapat sa saligang batas. Na sinasabi niya ngayon, 6 years lamang ang kanyang terminology. Or term of office. Okay. Pero itong sinasabi niya, wala pang 2 taon, nasa isip ni McCoy Jr. at yung kanyang pamilya, gusto nang i-extend yung hindi pa nga nakapag-impress tungkol sa kanyang competence, good leadership, good governance. Iniisip na palawagin ang kanyang term. Pare, anong comment mo? Pero sa ngayon, ang ginagawa, di ba, yung 3 lang yung economic provisions ang babaguhin. Di ba, yung papapasokin sa education, papapasokin yung mga malalaking universidad, ganyan din yung sa public services at yung advertising. Tama. So, sa ngayon, yun ang nakikita natin hakbang dahil sa House of Representatives, mukhang nakasalang na sa plenaryo, pero sa Senado ay nasa committee level. Yeah. So, yun ang nakikita natin. Pero, base sa naging pahayag ni dating Pangulong Duterte, parang ano lang daw yun? Camouflage. Parang pasad lamang. Yun. Kasi, isang congressman lang or isang senator lang na magsabi, I refuse to budge to this idea. Kasi pag nag-convene yung Constituent Assembly, there's no control. Anybody can make a motion. Pero kasi a loyalist na yung blind follower will just say I move that we will amend the provision on the form of government. Magkakagulo na ngayon yan.
pagka mayroong isa lang na gano'n, oy, I agree. Oh. Second motion. Second motion. Tingnan mo yung hearing ni Kibuloy. Yung sa SMNI, nagkakaisa lahat. Walang sumangay, walang hindi sumangayon. Walang tumutol. Oo. Pero dito sa ngayon, yung talagang nangyari, puro sa yung economic provisions pa lamang. Siguro mag-antabay tayo dahil sa pero ang sinasabi yung Constituent Assembly, kinakailangan pumayag ang Senado Yes. Diba? So Yes. sa ngayon, mukhang ayaw ng Senado pa. Ayaw ng Senado. Kaya nga, para sa akin, although very, very potent yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, pero ako, ang senador, pinapasakay lang nila ang mga congressmen. Yung kanilang resolution number 6 will never see the sun, will never see the light of the tunnel. Kasi dinidribble lang yan. At the end of the day, ito na, filing na sa October. So wala na. Wala na yan. Kalimutan na. Oo. So, Foregone conclusion na yan. So malabo pa rin tong yung chacha na ito. Malabo pa rin yan, in the way. So siguro ako naman ang basa ko. Unless, kaya nga there were rumors, although hindi rin itong rumors, talaga daw may katotohanan, na gusto nilang sipain si Zubiri at palitan nila kay Mr. Bribery, si Mr. Jinggoy, na yun ang ipapalit daw kasi yan talagang babrasuhin nila yung majority ng Senado para sumabay sa House of Representatives. So parang ibig mo sabihin, mas madaling kausap. Mas madaling kausap daw. Oo. Lalo na, madaling kausap talaga yan kasi guilty na As far as the Sandigan Bayan is concerned, bribery is a bribery. That's a high crime. Bribery. Although pinapalabas lang nila na wala na ba kapila yun? Maganon? Hindi. Na? Nasa Supreme Court pa. Alam mo naman, kung gaganunin himasi-himasi ni Bersamin yan, yung mga justices, pare, i-uphold nyo yung findings ng Sandigan Bayan. I-guilty nyo ng bribery yan. Tapos na. Tapos na ang buto-buto. Finish ng boxing. Pero, kaya para that's a sword of Damocles na, sige, ikaw rin, confirm or affirm namin yun sa Supreme Court yung guilty verdict against you. So, ang gusto nila na maging Senate President, yung pwede na yung mayroong sword of Damocles. Pwedeng kalawitin pag hindi ka pumayag. Yes. Kalawit sa Supreme Court. Kasi baka yung bribery umagos papunta sa Supreme Court, maging not guilty bigla. Ayaw. Kasi siyempre sabihin ni Jinggoy, ano ba naman din? What's in it for me? Kung ilalagay nyo ako. Dapat may quid pro quo. Di ba? May quid pro quo. Yan ang vulnerability ni So, yan po yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Pero ang matindi, yung pinuna niya itong kulukoy na ito na nasa Germany, tapos hindi pa babalik yan, papunta pang Czech Republic, sabi, namamasyal lang yan. Kayo, hindi ba namamasyal lang naman talaga yan? Tayo ba sa katotohanan lang, kung hindi lang magsinungaling itong Department of Trade, hindi lang magsinungaling itong mga ibang alipores tungkol dyan sa mga pledges na nakakalap, na puro lista. Mayroon nga kasabihan dyan, lista the book, suma the week. Lista the book lang yan. Wala yan talagang katutulan. At sabi ni Professor Carlos, alam mo naman yung mga pledges nagiging bato lang naman yan. So, yung pledges na sinasabi ni Babes Romualdez na 1.7 trillion, umalis na yung trade mission
$1 billion lang ang pledge. So, mga 60 billion lang yun. Pledge pa rin. Pledge pa. Kaya nga, we challenge Marcos dito sa kanyang pakinggan muna natin yung sagot niya dito sa akusasyon ni Duterte na pumapasyal-pasyal ka lang, Marcos, nilulustay mo lang yung pera ng bayan. Ito. President Ferdinand Marcos Jr. hits back at his predecessor for criticizing his recent trips abroad. Speaking to reporters in Germany, Marcos said his travels are for business and not for sightseeing. This after former President Rodrigo Duterte claimed the president's overseas trips were mostly for leisure. Ito yung schedule ko. Saan yung pasyal? This is my schedule for today. Where's the paseo? Wala. You kasama nyo kami. We don't make pasyal. Even in the places that I know where I've spent a lot of time in, hindi ko napupuntahan yung mga dati kong pinupuntahan because we're here to do this. Ano ito assumptionista? Where is the pasyal? Di ba mga assumptionista? Di paseo. Di paseo. Where is the paseo? Espanyol. Marcos, yung props mo, ang dali gawin ng clerk mo yan. Wala ka bang paseo sa Australia? 2 beses ka nga bumalik. Tapos sasabihin mo, bumalik. Hindi ako bumalik. 2 beses ka nga pumunta sa Singapore para lang manood ng wag mo sabihin nagsinungaling si Duterte. Ilang beses ka pumunta sa Singapore for leisure. Wag mo sabihin na may dala-dala ka ring notebook doon at sasabihin mo papunta akong Singapore, marami akong busy ako. Buong araw ka nandoon sa F1 sa US, sa New York muna, tapos bumalik sa Washington. We're not born yesterday, Marcos. Yung dala-dala mong folder or journal, dali-daling isulat yan. Pwedeng pang-props lang yan. And in the first place, sino namang maniniwala na ikaw mismo ang magbibenta? You will meet the businessman and ikaw mismong magko-convince sa kanila na, dito mag-pledge kayo or kayo mag-invest kayo. Don't tell me na yung mga schedule mo ay one-on-one with the businessmen. Parang ano masabi mo sa kabulastugan na dinadaldal nila? Abracadabra yung sinasabi niya Alam mo, Secretary, nung dumating kami ni Ambassador Pelaez sa Washington, mula Abril hanggang pagdating ni Presidente Cory Aquino, noong November ng 1986, nung mag-address si Cory Aquino sa joint session ng Congress sa Washington, D.C., wala kaming ginawa kundi mag-prepare. Kumausap, mag-lobby, kumausap sa mga tao, mag-set up ng mga... So, hindi si Cory, siya daw pag ginawan. Kasi sabi niya kasi si Marcos hindi si Ambassador, hindi si Secretary of Trade, siya daw mismo Hindi pwede yun. Pipirma na lang yung mga pagdating ng party, pipirma na lang kayo dyan. Ihaharap na lang kayo sa you're making us appear so stupid, pati si President Duterte sa sagot mo, trabaho ko dyan sa embassy, alam ko yan. Ang sagot mo, pabalang-balang. Hindi po totoo yan. Unang-una, bago ka lumipad dyan, siguro 2-3 months before, pinlano na ito. Kasado yung na ambassador mo, yung mga trade attaché dyan, yung mga, kung it comes to labor, yung mga labor attaché. I don't know kung mayroon na bang labor attaché base dyan. Kasi ang alam ko dati, ang attaché dyan is based on Switzerland. Nag-apply lang dyan. So all these people, the fact na wala namang ibang ginagawa yan, tapos there is a trip of the president, nakatutok lahat yan. So yung dinadaldal mo sa ganyan-ganyan, plastado na yan. Plastado na yan, kasado na yan. Pupunta ka lang doon, pa-smile-smile ka lang. Those are really the realities in life. So,
please naman, huwag tayong magsinungaling ng magsinungaling. Kulang-kulang na lang ng konti, maging Pinocchio ka na. Baka hahaba yung ilong mo. Tapos sabihin mo, ang haba ng ilong, Pero ito, binabasa ko lang to kasi may binabanggit si Pangulo Marcos Jr. Ang sabi niya, we have secured business deals worth $4 billion in Germany. Wow. So, the EU's economic powerhouse. So, $4 billion or 220 billion na halaga ng investment deals ang naiselyo sa 3 araw na working visit dyan po sa Germany. So, yan po. Ano ba yung deals? Deals are just mere tawag niyan, Prospects. memorandum of agreement. Wala pang pera yan, tina-transfer. In the first place, alam mo, wag kang magsinungaling, Marcos. Wag mong lukuhin ang taong bayan. Unang-una, kung akong investor, pupuntahan mo ako, sabihin mo, you invest in our facility, you have an e-vehicle, why don't you put a factory in the country? Ang unang tatanungin, unang sasabihin ng business, of course, yes, let's sign an agreement that in the process that we are interested. Pero after that, sabihin nung tatanungin niya yung mga mga advisor, ay sir, wag tayo diyan sa Pilipinas. Sa barangay pa lang hihingian na tayo ng pera. Sa munisipyo pa lang yung city council or kung ano-ano nang hinihingi sa atin. So, paano tayo, paglagay tayo ng factory, sa lupa pa lang, doon pa lang sa pagpapatayo ng, ang tagal-tagal humingi ng environmental clearance. Sa kuryente pa lang, lugi ka na. So, Marcos, huwag mong lukuhin ang taong bayan. Ito ang tinatanong ng mga investors. The ease of doing business. And as of now, ikaw na mismo ang nag-utos sa Kongreso na since hindi makakaahon ang ating gobyerno sa pagkuha ng mga investments, inuutusan mo ang Kongreso to amend the Constitution, to lift the so-called restricted provisions. So, anong sinasabi mong ang dami mong trabaho, ang dami mong pupuntahan? Tapos, makakakalap ka na ng ganung karaming business according to Paring Eli. So, Paring Eli, anong masasabi mo sa ating diskusyon? Pero kaya sa mga business deals, kasi matagal din akong nag-cover sa Malacanang. 15 years mula kay FDR hanggang kay Noynoy. Kadalasan sa mga kasunduan na ganyan, pangako nga, no? Hindi naman 100% natutupad talaga. Kasi may mga sumasablay. Pero so, ilang percent? May mga lumulusot din naman, at least mga siguro kalahati. Yung iba naman, natapos na yung termino ng isang Pangulo. Wala pa. Yung sumunod, doon na ito lang. Example, kay Pangulong Duterte, sa China, kasama ako, pumunta ako doon. Daming deals, ang daming, Kaliwa Dam. Yung railroad. Mga railroads, yung North Rail. Walang natutupad. Walang pera lumabas. Mayroong at kadami-daming nagiging fanfare nga yan yung pagka nandyan yung Prime Minister, pagka nandyan yung Presidente. One of the important event is yung mga businessman at saka local business Philippine businessman at businessman ng Germany will band together at mag-exchange sila ng ganun palabas lahat. So and so company and so company of the Philippines have signing of an agreement. So kadami-dami.
That happens in China. Pero, sinubaybayan ko yan, because I was part of the government then, President Duterte. Walang natupad. Ang natupad lang, donation ng China, yung mga bridge dyan sa Sa Guadalupe, meron yan, di ba? yung bridge sa Pasig River. Doon sa Jones, katabi ng Jones Bridge. Yung mga loans na na-approve, no? Pag alis ni Duterte, pagpasok ni Marcos, hinaharang pa at gusto i-rebid. So, may investment, kung may investment, pero marami pang pwedeng mangyari. Kasi natandaan ko, dati may mga... Kaya, these are all... Pati railroad sige, sa Mindanao, hinaharang. Hindi, natandaan ko dati, yung kay FBR dati, may mga napasa kasunduan, iba sa US. Panahon na ni ERAP, iba na implement Yung mga tulong na sinasabi ng US. So, may kaunti rin namang natupad. Yung MRT3, panahon pa ni FBR yan, sila Bob Sobrepeña, malakas sila kay FBR noon. Pero kailan nagpirmahan? Nung panahon na ni ERAP. I remember that. I was the chairman of the Committee on Transportation. Saka lang nagkapirmahan. Kaya wag mong sabihin na pag dating mo doon, pag uwi mo, nandiyan na yung pera. 4 billion. 4 billion na parang nasalo na natin yung pera. That's all blah blah. Those are all BS, Mr. Marcos. Itong kaso Kaya tama si Pangulong Duterte, namamasyal ka lang naman talaga. That's the truth. Tapos pag alis mo pa, may mga nagkakapuna pa, tulad nung mangyayari ito, maraming nagpupuna nito na hindi sumusunod sa protocol yung tunay na presidente ng Pilipinas. Ayan. Kita mo? Chansingero ito si Marcos Hinahalikan pa si Sara Pabeso-beso pa bawal yan ganun Hindi naman wala sa protocol yun. Ikaw paring anong napupuna mo doon na against protocol? Well, ang First Lady walks behind the President. Una ang Presidente. Nobody walks ahead of the President. At pag-akyat sa hagdanan, una ang Presidente. Bakit nauna yun? Baka totoo talaga na yun ang Presidente. Kasabihan na yan talagang tunay na Presidente. At anong mangyayari doon sa taas? Kasi may papisil-pisil pa si Marcos sa ni Sara. May ganun beso-beso pa. Tapos papisil-pisil pa. Anong mangyayari doon? Galit na yung tunay na Presidente. Anong mangyayari doon sa loob ng aeroplano? Masupakan maumbog na naman, Mablakay na naman yan. So, teka, pero yung yung sinasabi nilang tumataas yung investment, kasi nuhalingan na naman. Ito ang basahin natin to. Philippine investment inflows declined in 2023. Yan, basahin natin. Ito po yung datos ng Central Bank. Central Bank investment inflows continued to post double-digit growth in December 2023. Isang buwan. But this was not enough to offset the declines recorded in the previous months, partly dragged by inflation and monetary policy tightening. Data released by the Bangko Sentral ng Pilipinas showed foreign direct investments, FDI, net inflows
stood at $826 million in December 2023, up by 30% from $636 million the same month in 2022, but lower than $1.56 billion the previous month. The central bank attributed the year-on-year increase to 86.2% increase in non-residents' net investments in debt instruments to $527 million from $283 million the previous. It only goes to show na may sluggish behavior talaga noong 2023 kasi nga everybody was complaining kailan ba magte-take off si Bongbong Marcos, no? Pero katapos na kasi ng pandemic. Let's relate that to his humbug. Yung panghahambog niya na every time nagta-travel siya, pinapayabang niya, may journal siya, ang dami kong schedule. Pero based on the central bank data, decline. So, ano yung pinagsasabi mong mga pledges ay nagiging pera? They were announcing more than 3 trillion in FDI for 2023. Yun lang ang lumabas. And those are still to be processed. Kailangan pa ng mga documents of various offices. DENR. Lilipat pa ng pera yan. Pera pa. Tsaka maghanap pa ng lugar yan. Magre-rent pa yan or maglilis pa ng mga lugar yan, magpapatayo pa ng building. Pre-operating. Now, ano pong ini-emphasize po namin mga kababayan? Sinasabi, simple lang itong analysis natin. Sa dami naming discussion, pero it boils down only to 2 issues. One, sinasabi ni Duterte, namamasyal ka lang. Sinasabi ni Marcos, ay hindi. Ito, ang dami kong ang daming pledges, ang sabi ng Department of Trade, naging pera na, hindi bato. Pero nasaan? Itong data ng Central Bank, hindi nagsisinungaling. Hindi naman PSA yan na minamanipulate nyo yung data. Extrapolate. So, yun lang po. Simple lang mga kababayan. Namamasyal lang talaga yan. Where is the bacon? Nasaan yung, did you really bring home the bacon na mangunguya natin? Lalo na yung bacon na pag niluto mo, crispy, ang sarap kainin. Yun dapat ang nakikita ng taong bayan. Pero kung buladas lang, tulad ng sinasabi ngayon ng mga tao na nabudol sila sa pagpili sa iyo, Marcos, then Duterte is right in saying na namamasyal ka lang talaga. Walang katorya-torya yung travel, puro lang paglulustay ng pera ng taong bayan. Yun po, mga kababayan, ang katotohanan. Okay. So, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras, yung aking YouTube channel at Eli Saludar. At sa akin din po sa Ado Paglinawan. Iparas kay Paras.